course of their investigation, they have the constitutional duty to refer the matters to the agency or branch of government. Lahat po ng ito ay hinugna para i-repair either sa DOJ, sa Ombudsman, sa ating National Prosecution Service. Sinasabi pa po, while it may be a worthy endeavor to investigate the potential culpability of high government officials, including the President, in a given government transaction, it is simply not a task for the Senate to perform. Kaya wala to, lumagpas na kayo dyan sa kulay-kulay ninyo. Tayo ay nananawagan ng accountability. Isang accountability na mamamayan mismo ang nananawagan ng pananagutan. Dapat may managot dito. BBM, former Speaker Martin Romualdez, hindi po kayo safe. Ang ating panawagan, kayo ay maimbestigahan, kayo ay mapanagot, at kung mapatunayan na kayo ang nanguna, arkitekto ng pandarambong sa bilyong-bilyong piso sa kaban ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, kayo ay dapat na maikulong. Tama. At kayo rin, yung mga ari-arian ninyo ay dapat masequester, mabawi ng pamahalaan. Yes. Magandang morning sa ating lahat. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik at hindi na natin palatagarin ng intro, ha. Oo. Kanya-kanya ho sila ngayong mga paliwanag, ha. Matatas bandila, no? Lalong-lalo na itong tagapagsalita o under. Lahat daw ng sinabi ni Saldico ay pawang kasinungalingan. Diyan kayo magaling. Sa pagtatanggol, akala naman ninyo, maniniwala pa ang taong bayan. Asar na ho ang taong bayan sa inyo sa pinagagawa nyo. Puros kasinungalingan. Huling-huli na. Diba? Ebidensya, nilabas na. Buhay na nagpapatotoo, mismong siya mismo, ang nagsiwala at kung sino ang nag-utos ng insertion. Kaya naman pala walang paliwanag sa Bicam. Ayaw niyang tignan. Ni bungit-ngit, itong Bicam. Binito-bito pa, ang sumatotal, dodorobohin din pala. Diba? At ano yung mga balita ngayon? Senador Marcoleta, inungkat ang video ni Saldico, dapat daw dalhin at imbestigahan sa Blue Ribbon. Dapat itigil na nga investigasyon dyan, eh. Diba? Dahil kung sila rin naman, kayang si Tocson, ang chairman, wala rin patutunguhan yan. Di bali na lang kung si Senador Marcoleta, at umamin na rin si Saldico, ano pa kailangan pa ba yung imbestigahan? Wala na kayong kailangan pag-imbestigahan pa, Tocson. At Senador Marcoleta, dapat i-file nyo na ng kaso yan. Gumawa na kayo ng resolusyon, nakasuhan na. Pwede ba ma-impeach si Bungetnget sa balitang ito? Nagtatanong lang ho, Pwede na ba? Ay, kung pwede na, baba. At ito, bakit tahimik, yung mga ibang senador sa issue, bakit tikom ang bibig? Kasabwat ba sila? Nagtatanong lang tayo. Tayo ay nakiki-update lang. At gusto nating malaman, kung ano ba talaga at sino-sino ba talaga ang mga galamay. Kasi tukoy na, eh. Kung sino yung the big fish, eh. Tukoy na. Konting kembot na lang, ando na. Ando na talaga ang tao sa Malacanang. Walang ebidensya ang alin. Saldico, naku, ipapategay. Na matapos magsalita, buhay na sa panganib. Ito balita. Taliwas sa pinalalabas ng mga buwayang kongresista na wala daw ebidensya laban kay Martin Romualdez na siya ay isang sangkot sa malawakang korupsyon at pagnanakaw sa pondo ng bayan, partikular na sa flood control projects. Ngunit ngayong araw ay nagsalita na mismo si Ako Bicol Party List Representative Saldico. Aniya, may direktang utos sa kanya na huwag nang bumalik ng Pilipinas. Idiniin niya si dating House Speaker Martin Romualdez at ang administrasyon ni Marcos Jr. kung saan ginamit umano siya para pagtakpan ang kasinungalingan ng mga ito. Sa kanyang naging video ay nilaglag na niya si BBM
Pangandaman at Martin Romualdez, maging si Lucas Bersabin. Sila umano ang utak ng budget insertions. Ginawa nga daw isang poster boy si Zaldico ng kasinungalingan nila Martin Romualdez, BBM at ng iba pang kasamahan. Isiniwalat nga ni Zaldico na si President Bongbong Marcos umano ang mismong nag-utos na magpasok ng nasa 100 billion pesos na pondo sa mga... Akala natin tumakbo ito para baguhin ang imahe na binibintang sa kanila noong pang matagal na. Nak ng tipaklong gusto pa talaga nilang, alam mo na yun, gusto pala talaga nilang nakawin. Ang kaban. Hindi ho ordinaryong insertion ito. Daang bilyon ang usapan dito. Kaya pala, totoo pala yung bagbag na maleta, no? Ang tanong dito, sino naghahati-hati? Oo. Nabanggit lang ni Gutesa na mayroong pinag-aabutan. Baka susunod yung part 2, sasabihin na rin ni Zaldico na totoo lahat ng sinabi ni Gutesa. Kasi umami na siya eh. Di alam niya rin yung mali-malitang pera kasi hinahatid sa bahay. Nino? Ni Zaldico sa BGC. Ngayon, pag ito talaga hindi napigilan ang bibig ni Zaldico, talagang lalabas at lalabas kung sino-sino ang tumatanggap. Every week pera. Every week pera. Tapos ituturo nyo mga DE. Ituturo nyo yung mga senador. Ituturo nyo. Kayo naman pala may problema. Kayo naman pala ang magnanakaw. Diba? Bulgara na ito. Kasi kung hindi ka nagtanga-tanga, nagbulag-bulagan, sa bagay, kasi kung kasabot siya, hindi magbubulag-bulagan, magpipikit-pikitan at magbibingi-bingihan na lang sila. Totoo yan, kasi bilyon-bilyon eh. Ikaw ba naman makabawi ka sa loob ng 3 years. Bawi na lahat ng mga, yung mga nawala kuno sa kanila nung binawi. Ang bilis nila bumawi, 3 years. Mantakin yun. Ang laking pera. Hindi na sila maghihirap. Yun ata ang habol nila. Hindi na sila maghirap. Diba? Sa totoo, ready. Ready na ba kayo? Sabi ni Aling Ledesma, si Aling Ledesma, ready. 16, 17, 18, makikidalo raw siya dyan sa Luneta. Nakaputing t-shirt siya. At sisigaw siya ng, handa na ba kayo? Let's party! Let's party daw si Aling Ledesma. Kaya ito, yung nakitang video at nilabas na video ni Zaldico, sigurado. At meron pala ako ipapakitang video sa inyo. Talagang magugulat kayo, mamamangha kayo. Dahil maski pala itong, merong panawagan. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi siya yung nag-post. Siya yung nag-post. Alamin natin. Kasi binibintangan Ito. Medyo mahaba to Pagtsagaan yung panoorin, pero sa panonood nyo na ito, malalaman nyo, kasi wag nang haluan ng kulay. Ang problema kasi sa mga Pilipino, pinapatriot nila yung mga, boss nila, ay mga iniidolo nilang politiko. Yung iniidolo nilang politiko magnanakaw. Ngayon, nahahaluan nyo pa. Nagkabaon-baon na kayo sa tubig dyan. Idol nyo pa rin si Bongit. Wag naman. Matuto na kayo. Matuto na kayo sa katotohanan. Tanggapin nyo na yung idol nyo ang nagnakaw sa kabanang bayan. Diba? Hindi na maibubulgar ni Zaldico yan kung hindi totoo yan. Abangan nyo yung listahan ng Sa bagay, napakita na pala yung listahan ng mga insertion Ngayon, pag merong umamin uli dyan at bumaligtad, lagot na. Ilan yung nabanggit na pangalan? Kung natatandaan nyo, kung napapanood nyo, type nyo sa comment section. Merong babae, merong matandang lalaki, marami. Siguro mga 4-5 ata yung mga nababanggit. Sa palagay nyo, sino-sino yan? Sa palagay nyo lang, ano ang connection nila? Kasi sabi, di ba, alam na raw. Pinangako na raw yung budget na yun. Ibig sabihin, wow, daming pera. Hindi na nila kayang ubusin yan. Yung pera na yan, never na mauubusan kahit na magsitandaan sila.
hindi nila kayang ubusin yung pera na yun. Yung kamal-kamal na mali-maletang pera, hindi na kayang ubusin. Ang tagal naman ng video. Ipasok muna natin itong, dapat daw dalhin sa Senado yung video para maimbestigahan. Ay, maganda yan, Senador Marcoleta. Imbestigahan nyo, wag mong wag mong papestuhin itong si Tocton. Puros pang lang yan, cover up o pagtatanggol niya yung kanyang amo. O, pasok. Tama. Ito yung ginagawa actually para mabantayan, mamonitor yung upgrading, yung pag-update ng progress ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng flood control projects. Kung hindi akma, kamukha ngayon, napatunayan na kahit sinasabi po nilang real-time geotag, ang dali palang takpan yun. Kukuha lang ng ibang litrato, isasalpak na ganyan. Akala mo, totoo na, ang accomplishment is so much percent already. Pero hindi totoo . Kaya naglipa na yung ghost projects. Inamin po ni Yusek Cabral, nang nandito siya, at nakikinig po si Secretary Bonoan noon, na yung sinabmit po nila na naging sumbong sa Pangulo ay base sa MYPS. Ito yung multi-year projects system. Ang dapat sana palang ibinigay nila ay yung PCMA na kahit papano ay medyo malapit-lapit sa katotohanan. Gumawa po kami ng pagsusuri dito sa dalawang application na ito, Mr. Chair. Nag-random po kami sa napakaraming mga projects. Easily, lumitaw po sa pagsusuri namin. Wala pang isang araw, 14 po na projects na hindi magkakatugma po yung coordinates. Isang maliit na difference lang either sa X or sa Y. Alam po ninyo ang variance na nakita namin, discrepancy, mula sa maliit na about 67 meters to about 700 meters. Yusek Bisnar, sa harap ng napakalaking deviation ng mga coordinates, gusto po namin matukoy talaga kung ilan ang bilang ng ghost projects. Pero kung pagbabasihan po ninyo yung maling input na ibinigay, sapagkat ito ay nakabase sa MYPS, pati kayo may liligaw din yan . Hindi ko alam kung paano nyo gagawin. Ito nga po hindi talaga real time . Walang satellite pala ang DPWH. Kaya nga, nung pagdinig ng Philippine Space Agency, na imungkahin nga namin, tulungan mo na nga ang DPWH. Baka kayo, makakonekta kayo talaga ng direkta ng satellite . Kasi po yung pag-update ninyo, Yusek Bisnar, once a month. At the end of every month. So yung galaw lang ng isang, kakasangkapan lang ng encoder, yung inyong project manager doon sa baba, pipihit niya lang. Wala na, sarado na yun. Paano nyo susubaybayan lahat ito? Pinag-uusapan natin halos 9,000 flood control projects. Sa harap po ng katotohanan, napakaraming applications. Meron pa po kayong CPES. Yung CPES nyo ay Constructors Performance Evaluation System. Na kung saan tinitingnan ninyo ang bawat aspeto, kung sino talagang magaling gumawa, kung sino. Pero lahat ng ito nawala na sa isay. Yung lalim, yung lawak, ang nakita nating katiwalian at corruption, hindi na mapasusubalian kahit kailan. Mr. Chair, ako po ay dadako na doon sa matagal ko na sanang, kanina pa kasi, magmula nung ako po ay maging Blue Ribbon Committee hanggang kayo po ay pumalit, iisa po ang nakita natin. Hanggang ngayon, nakita natin yung sa magitan ng testimonies ang napakarami pong tinawag natin dito. Wala pong kukontra na talagang ang lalim ng katiwalian at korupsyon na na-establish po natin. Mali-malitang pera po ang nagpalitan ng kamay dito. Tinitingnan ko po yung ating Senate Blue Ribbon Rules. May I refer to Section 5, Article 5, Section 3, Mr. Chair. Dito po yung sinasabi, reports on bills and resolutions where evidence of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance is uncovered in the course of the committee's investigation. The matter may be referred to the Ombudsman or to the DOJ or to any appropriate agency as the case may be. Sa opinion ko po, ay palagay ko tama na po na mula dito ay i-repair na po nating lahat. Sapagat yun po yung ating tuntunin. Nandito nga po yung ating Prosecutor General . Hindi ko pa nga alam ba't nandito siya sapagkat i-repair naman namin sa inyo . Ito po yung tuntunin dito .
Hindi kami makikipag-compete sa inyo sapagkat kami strictly in aid of legislation. We have come across this problem. The magnitude, no one can deny. Yan. Ang jurisprudence pa nga ho, Mr. Chair, Neri versus Senate, ito po yung sinasabi. Should respondent committees uncover information related to a possible crime in the course of their investigation, they have the constitutional duty to refer the matters to the agency or branch of government. Lahat po ng ito ay hinugna para i-repair either sa DOJ, sa Ombudsman, sa ating National Prosecution Service. Sinasabi pa po, while it may be a worthy endeavor to investigate the potential culpability of high government officials, including the President, in a given government transaction, it is simply not a task for the Senate to perform. The role of the legislature is to make laws, not to determine anyone's guilt of a crime or wrongdoing. Our Constitution has not bestowed upon the legislature the latter's role. Just as the judiciary cannot legislate, neither can the legislature adjudicate or prosecute. So the legislature remains to be an instrument for legislating laws. We cannot adjudicate, we cannot prosecute. Tama. Siguro po alam na ninyo, Mr. Chair. Hindi ko po alam anong oras, but I think earlier hours, nagpadala yata former Congressman Saldico a video recording. At dyan po ay napakarami niyang sinasabi na aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook. Nice, nice. So, kung ang tinatanong ni Senator Sherwin kanina na pinipilit na sinasagot ni Prosecutor Prosecutor General Padulyon, sino po ba yung pinoprosecute natin ngayon? Mga accessories or mga... Dapat big fish. Meron po bang mga pangalan na? Yeah, may I respond, Mr. Chair? As I mentioned earlier, the ones who are being investigated right now are personalities from the DPWH, officials of District 1 of Bulacan. They are the ones subject of the initial investigations undertaken by the Department of Justice. There are also other investigations which are being evaluated now prior to its filing with the department and eventually with the Office of the Ombudsman, sir. Kanina po tinatanong niya kayo, he quoted the President na meron ng makukulong. Siya yun. Sir, I do not know and I cannot speak for the President. I do not know what's... I'm not saying that you will speak for the President. Si Senator Sherwin nagsabi, narinig niya na may makukulong. At kailan ang sinabi... kailan parang ang sinabi niya marami nang makukulong immediately. Exactly, Mr. Chair. That's why I said I cannot speak or know the state of mind of the President when those statements were made. I was not privy to it and neither do I know of which. I can only speak of the cases being handled by the Department of Justice. Hindi naman sasabihin ng Pangulo yun ang hindi niyo siya ina-advisean. The President will not state anything nang hindi niya nalalaman ang mangyayari. As a matter of fact, we assume that the Department of Justice might have advised him sapagkat hindi niya sasabihin ang kagaya ng sinasabi mo ngayon. Yes, sir, but I cannot also make that assumption. No, I cannot base my answer on an assumption which is being made unless I was privy to the information that such advice was given to the President when he made that statement. I can only speak for what I know, sir, and what I have personal knowledge of. So are you trying to assume that the President was ill-advised? I'm not saying that the President was ill-advised. I just do not know who spoke to the President, sir, before he made that statement. We're not saying that somebody spoke to the President. Senator Sherwin heard that the President was assuming that there will be somebody who will be jailed immediately. Yes, sir. But your statement, Mr. Chair, is that you're of the assumption that the Department of Justice made that statement. I'm not assuming anything. We're saying that the President told that somebody will be jailed. Kasi kung halimbawa, preliminary investigation pa lang, tsahan kayo ng bola, pupunta kayo sa... di ba meron kayong, sabi nyo kanina, nung isang araw, sa briefing, meron kayong memorandum of agreement with the Ombudsman that the DOJ can directly file cases to the Sandigan Bayan. What happens to that? Sir, if we go over the memorandum of agreement, the memorandum of agreement simply says that we have the authority to investigate, and whatever the results are of our investigation, if it involves personalities with salary grade 27 and above, or cases cognizable by the Sandigan Bayan and offenses committed in relation to the performance of one's function, the same will still have to go through
the Office of the Ombudsman for approval before it gets filed before the Sandigan Bayan. That was not the kind of explanation given to me in the earlier hearing. Kindly wrap up. I'll give you 1 more minute. Okay. Thank you, Mr. Alam mo tong si hindi mo kakayanin si Senador Marcoleta, magtigil-tigil ka. Huwag kang magyayabang naman, mabilis ka mag-English, pero hindi mo kakayanin. At saka itong mga tuta na ito, naku, lapit na kayo. Pag napatunayan, at nagsalita na, naku, sama ka siguro sa magbabalot. Magbabalot, eto na, dito na tayo. Dito na magkakalintik-lintik ang mga paliwanag nila. Sinabi daw na puro kasinungalingan daw yung mga binabanggit ni Saldico. Aba. Ibang klase Pag sila nasusukol, iba-iba yung mga sinasagot. Kasinungalingan, mga paninira. Wow! Talaga ba? Ganun ba yun? Alamin natin to. Kung totoo yung mga pinagsasabi dito. Kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili Ha? at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at Marimar. mapalitaw na siya ang biktima. Siya Marimar. ay magtatahi ng maling kwento We! laban sa ibang tao. Talaga? Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya. Kanino Kahit kaya na ang script yan? ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Talaga? Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Ito Wait ka lang, sasagutin ka dito ni Kaeli. Oo. Para naman na malaman nyo na talagang medyo marami na rin galit. Tama ba? Marami na rin naiinis kasi kahit nasusukol na, pilit pa rin na... Ayan na Kaeli, mga boss. banatan mo. Nagsalita na si resigned Representative Zaldico, ang former Appropriations Chair ng Kongreso noong 19th Congress. At idinawit na niya, isinama na niya si Pangulong Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez dito sa usapin ng flood control scandal. Sige. Pakishare. Magandang hapon, mga kamanggagawa, mga ordinaryong Pilipino, mga ninakawan, mga nabaha, mga namatayan, mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, mga nawalan ng ari-arian, mga boss, sa lahat ng mga Pilipino at mga manggagawa na inagawan, ninakawan ng kinabukasan, hindi lang pera ang ninakaw sa atin, kundi buhay, ari-arian, kinabukasan natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tama nga yung sinasabi nila, hindi lahat ng lihim ay mananatiling lihim. Yan. Mabubunyag at mabubunyag. Mga boss, nagsalita na si resigned Representative Elizaldico at napakahalaga ng kanyang binanggit dahil siya ang former Appropriations Chair noong 19th Congress na nagbalangkas o gumawa noong 2025 budget kung saan nandyan yung samut-sari na mga insertion, anomalous and ghost na mga flood control projects at infrastructure projects. At napakahalaga mga boss ng statement na ito dahil idinadawit at itinuturo nito si Pangulong Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez dito sa kagimbal-gimbal, the greatest corruption scandal in recent history. Ngayon mga boss, matagal na nating sinasabi, imposibleng walang alam si Speaker Martin Romualdez, si Pangulong Bongbong Marcos dito sa usapin ng budget dahil una,
si Speaker Martin Romualdez, siya ang speaker during that time. Tama. At lahat ng nangyayari sa House of Representatives ay alam. Imposibleng sabihin na hindi alam ng speaker bilang ikaw ang pinakamataas na leader ng House of Representatives. At hindi lang yun. Mahalaga yung sinabi ni resigned Representative Zaldico na pati si PBBM ay sangkot din. Bakit? Dahil siya mismo ang pumirma at nag-review ng 2025 General Appropriations Act. At ibig sabihin, pinatutunayan lang nito na alam niya rin itong mga usapin ng anomalous and ghost flood control projects and other infrastructure projects. Sinabi nga, maski si DBM Secretary Amena Pangandaman. Tama, bakit hindi ba nababanggit yung pangalan ni DBM Secretary Amena Pangandaman? Siya rin ay dapat na maimbestigahan dahil siya ang ulo ng Department of Budget and Management na siyang nakakaalam sa pasikot-sikot ng budget ng ating bansa. Ngayong nabanggit na ni resigned Representative Zaldico itong mga pangalan ni former Speaker Martin Romualdez at ni Pangulong Bongbong Marcos, tayo ay nananawagan na imbestigahan at panagutin si Pangulong Bongbong Marcos at mismong si former Speaker Martin Romualdez. Nananawagan tayo ng impartial at tunay na independent na pag-iimbestiga. Di ba, ang gumawa ng Independent Commission for Infrastructure ay si Pangulong Bongbong Marcos din. So dapat isama na sa dapat imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos. Siya mismo ay dapat masubject sa pag-iimbestiga. At dapat ang investigating body na mag-iimbestiga dito kay Pangulong Bongbong Marcos at kay former Speaker Martin Romualdez ay isang komisyon o body na walang direktang connect sa Pangulo at sa former Speaker na si Martin Romualdez. Tama. Ito dapat ay pangunahan ng mamamayang Pilipino at ng mga independent bodies, mga civil society organizations, mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa. Hindi natin pwedeng ipagkatiwala ang investigasyon at pagpapanagot sa mga bodies or investigating bodies na ginawa mismo ng Pangulo. Kaya napakahalaga nitong statement ni resigned Representative Zaldico. Dahil ito yung direct link. Ito na yung inaantay. Ito yung matagal nang tinatanong ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na maglilink o magbibigay ng direksyon o direktang linya, koneksyon patungo kay Pangulong Bongbong Marcos at kay former Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kung sinasabi natin lahat ng sangkot ay dapat managot, ang binabanggit natin ngayon, ibig sabihin, pati si Pangulong Bongbong Marcos ay dapat nang imbestigahan, sumalang sa investigasyon. Alam nyo mga boss, hindi simple yung statement. Hindi simple yung statement na binanggit ni Zaldico. Dahil ito yung nag-i-implicate, directly nag-i-implicate, merong direct hand. Ibig sabihin, sabi ng Pangulo, di ba? Sabi ni, sino nagsabi? No? Si Yusek Claire Castro. Sabi ni Yusek Claire, papaano mai-involve ang Pangulo kung siya ang nagbukas nitong issue ng korupsyon? Ito na po yun. Sagutin nyo po ito ngayon, Malacanang. Kayo na mismo ang implicated, direkta, na itinuturo ng former approacher na si Zaldico. Ayan ngayon. Nagsinungaling na naman eh. O pinagtanggol pa rin yung kanyang amo na gumagawa lang daw ng kwento itong si Zaldico para makaiwas sa mga galit ng taong bayan. Ismi yung marimar naman. Tuwan-tuwa nga yung taong bayan dahil sa ginawa ni Zaldico na pag-amin. Tapos ito naman, talagang to the rescue ang lola.
Sinungaling daw si Saldico, ganto ganire. At proud pa siya ha. Ang taas ng boses ng Ali. Oo. Talagang matutuwa ka sa kanyang mga pinagagawa. Matutuwa ka na maiinis ka na gusto mong. Ha? Dahil banas na banas ka na. Kaya tinanggal ko na eh. In-skip ko na kagad dahil maraming na impokritahan doon sa sinasabi niya eh. Alam niyo bakit? Oo, pangit ho. Dahil alam mo na, alam na ng taong bayan, alam na ng lahat. Tapos ganyan pa. Sabagay. Oo. Mahirap. Di ba? Ano ba ang sabi? Ano ba ang sabi? Sino ang nagutos? Sino ang kasabwat? Di ba? Kaya nga daw siya hindi mo uwi si Saldico dahil, oo, wag ka nang bumalik sa Pilipinas. Diyan ka na sa ibang bansa. Ay hindi makaitiisang mama dahil ginagawa sang laruan. Siya ang dinidiin. Kawawa naman ang mama. Diba? Kung siya lang ang madidiin at magsasaper, sa kanya ibibintang lahat, hindi madadamay itong mga nag-utos, ba unfair. Kaya maganda rin at lumabas tuloy. Yun ang ayan na ang dapat natin na abangan. Ano ngayon ang justification dito ng Malacanang at ng Palasyo? Porket nagsalita si Saldico, ibig sabihin ba niyan, absuelto na siya? Hindi po mga boss. Pinatutunayan lang nito na they are equally accountable. Kung ano ang galit natin kay Saldico, kung ano ang galit natin doon sa mga nasangkot sa iba't ibang mga issue ng flood control anomaly, flood control scandal, ganun din dapat ang ating galit dito sa mga additional cast of characters. Yan. Na naidagdag. Ngayon, parang teleserye ngayon, mga boss, sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, they know who these people are. May listahan. Now, Mr. President, can we see the list? Pwede ang patingin kami ng listahan? Pasilip kami ng listahan. Ngayon, binabanggit ni Mr. President, before the year ends, bago magpasko, may mga makukulong. Sino itong mga makukulong na to? If you yourself, Mr. President, is directly implicated in the flood control anomaly, ito na yung binabanggit natin mga boss. No? Na imposibleng walang kinalaman ang executive, imposibleng walang kinalaman ang Pangulo, ang executive branch, at ang former Speaker of the House patungkol dito. Napakaganda ng pagsisiwalat na nangyari ngayon dahil nabibigyan na tayo ng whole picture na ang korupsyon, mga boss, ay hindi kayang gawin lang ng isang tao o ng isang grupo ng mga tao, kundi ito ay nag-i-involve ng iba't ibang layer ng gobyerno, ng pamahalaan, ng iba't ibang mga sindikato. Yan. Na kunsabahan, yung sistema mismo ay nakadesenyo para kurakutin ang kaban ng mamamayang Pilipino, ng mga ordinaryong Pilipino. So yan, nawawala daw ata ako. Yan, na tayo na ginajam yung natin, ginajam yung ating yung ating connection. So ang binabanggit natin dito, hindi lang si Bryce Hernandez ang may kaya niyan. Hindi lang si Diskaya, kakayanin ni Diskaya, kakayanin ni Bryce Hernandez, ni Alcantara, kakayanin ng mag-asawang Diskaya, yung yung pagkopo sa mga kontrata, yung dyan sa flood control, anomaly and scandal, hindi. Merong pagtutulungan, merong pagkukuntsabahan na nangyayari mga boss. Kaya dapat panagutin natin, kapag sinabi natin, lahat ng sangkot ay dapat managot, pumapatungkol to mula sa pinakamataas hanggang sa pinakasimple at pinakamababa na posisyon sa ating gobyerno. Kaya yan, may nagsasabi mga boss, DDS daw si Eli. Alam nyo mga boss, lahat ng sangkot dapat managot. Tama. Keso si Marcos, keso kung sino man yan, na mga opisyal ng gobyerno, lagpasan nyo na ho yung kulay-kulay. Lagpasan nyo na ho yung mga pagsamba nyo sa mga politiko. Ninanakawan na. Gumising ho tayo. Hindi to usapin ng pagiging pro-Marcos o pro-Duterte. Tama. Hindi to usapin ng kulay sa politika. Ninanakawan na tayo harap-harapan.
Kaya wag tayong kulay-kulay. Parang hindi naman kayo nanonood palagi at nakaantabay sa mga sinasabi at inilalabas natin sa social media at sa media. Wala tong kulay-kulay, mga boss. Baka ngayon lang ulit siya nakanood. Kaya wala to, lumagpas na kayo dyan sa kulay-kulay ninyo. Tayo ay nananawagan ng accountability. Isang accountability na mamamayan mismo ang nananawagan ng pananagutan. Dapat may managot dito. So ayan mga boss, sa lahat po ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, sa mga binaha, sa mga nalubog na bahay, sa mga hindi nakapasok, sa mga nawalan ng kabuhayan, sa mga namatayan, sa mga nalubog sa putik, sa mga na-flash flood, sa mga na-landslide, mga boss, yung galit ninyo ay dalhin nyo sa social media at sa labas ng social media. Tayo po ay mag-ingay, mga lampag, kumilos. At kapag tayo ay nag-decide na kumilos, ibinabalik natin yung kapangyarihan, yung tunay na kapangyarihan sa kamay ng mamamayang Pilipino ng mga ordinaryo. Kaya nananawagan ako ng patuloy na pagkilos. Huwag po nating iasa sa mga politiko ang pagbabago ng ating bansa, ng sistema. Ang pagbabago po ay nasa ating mga kamay. So kumilos po tayo, makialam, makisangkot, makilahok dito sa usapin na ito. Dahil ang pinatutungkulan po natin dito ay daan-daang bilyong piso. Yung. O PBBM, former Speaker Martin Romualdez, hindi po kayo safe. Ang ating panawagan, kayo ay maimbestigahan, kayo ay mapanagot, at kung mapatunayan na kayo ang nanguna, arkitekto ng pandarambong sa bilyong-bilyong piso sa kaban ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, kayo ay dapat na maikulong. Tama. At kayo rin, yung mga ari-arian ninyo ay dapat masequester, mabawi ng pamahalaan. So ayan mga boss, laban lang po tayo. So ano na? Yan, kung yan ang kahilingan, why not? Kasi kung mayroong nagsasalita, ibig sabihin damay siya. Diba? Siya talaga ang tinutumbok. Gusto nilang palabasin yung isa, may pakana, yung isa ang nagnakaw, pero sila pala ang mastermind. Sino yan? Kita nyo, nabanggit ang pangalan. Ngayon, sinabi rito, lumabas kayo, dalihin nyo sa social media at sa labas ng social media. Alam nyo na yung patungkol dun. Kaya kung umabot kayo sa video natin ito, sa muli like and share, bye-bye!